Last time guys ay tinest drive na natin itong aking electric motorcycle, and ang naging problem natin, so several times tayong namatayan. Okay, so parang nagka-cut or nag-lose connection, tapos biglang babalik yung power. So actually ang magiging solution natin ngayon dyan is itong mga harness connectors na to. Kailangan nating malinisan niya kasi kung mapapansin nyo, ay kagaya nito meron siya mga umi-umido. Okay, so sa electric bikes common problem yan. Kahit na hindi pa yan naka-live before, common problem ang loose contact sa mga connectors. Tapos syempre nakadagdag pa yung ating BMS na ginawa, yung harnesses natin papunta sa mga batteries is hindi naka weld, okay, or hindi nakahinang. Okay, ang ginawa natin is of course socket system din, connectors kagaya niyan. Okay, so prone. Pero ang gagawin muna natin ngayon mga bossing, ito meron akong electric contact cleaner ngayon. Linisan ko lang muna yung mga harnesses and sockets. Di-disconnect muna natin yung mga connectors. Patayin muna natin yung nakapatay yung breaker natin para wala mo nang dumadali na kuryente doon sa ating electric bike. Tapos sprayan natin lahat ng sockets na to. Ayan. Bale, ito yung brand ng electric contact cleaner na ginagamit ko. Sa mga magtatanong, ilalagay ko lang yung product link sa comment section mga boss. Diyan din sa mismong sa mismong basket, click nyo na lang po yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga dirt na yan, mga dumi-dumi na yan, nagkakos yan ng loose contact. Ang electric contact cleaner ginagamit pang spray lang naman. Wait lang. Takpan pala natin ng basahan yung aking battery. Yan. Kasi pwede siyang matalsikan eh. Ayan. Actually pwede nyo nang ibalik agad yan, wala namang power eh. Tsaka mamaya ko pa rin naman yan lalagyan ng supply ng power. Hayaan ko lang munang matuyo yung ating electric contact cleaner. Disconnect nyo lang. Tapos isprayan nyo lahat ng terminals. Ayan. Next. Itong negative wire na to ng ating electric bike na konektado dito sa ating BMS, ayan, marumi rin. So pwedeng reason din to kung bakit naglo-lose contact. Ayan lilinisin lang natin to hanggang sa lumabas yung pinaka-tanso nya. Ayan, so after ilang minutes guys, pwede na siguro natin i-connecta yung ating BMS. Actually ito na lang naman yung hindi nakakonekta dyan, yung positive, kaya naka-off pa yung BMS natin. Connect ko lang muna, wait lang wait lang guys. Ayan, so makikita nyo nag-turn on na yung ating BMS, and check na natin dito sa ating app. Guys, pag meron nga pala kayong nakita na, lalo na sa mga expert dyan sa gantong conversion, paki-comment nga mga boss kung may mali man dito sa parameters ko ha. Actually nag-check lang ako sa YouTube kung paano mag-set ng parameters nito. Wait lang guys, wait lang. Yan. Actually pareho lang tong dalawa eh. Yan. Tingnan natin. Yan, currently yan yung state ng ating mga cell. Okay, and history log natin. Okay. So ito guys, ito kasi yung parameters ko. Paki-check na lang din kung may mali ako. Yan, tama naman yata yung cell overvolt protect, undervolt, tapos yung total and undervolt protection natin. Yan, check na lang din natin. 24 cell. Tapos temperature, hindi ko na to ginalaw eh. Parang yan na yung stock settings nya. Balance settings, ayan.
May mali po ba? Paki-check nga mga bossing. And etong cell parameters, yan, dito kami mga binago. Yung battery type natin, LFP. Rated capacity is 100 Ah. Dati kasi naka 40 Ah lang yan. So nilagay ko 100 Ah. Sleep time, SOC setting. Di ko alam kung ano nilalagay dito. Pero ang nangyayari kasi yung SOC setting, kagaya niya 99.9%. Diba? Kailangan ba i-charge ko muna, tapos kapag fully charge niya saka ako ilalagay na 100% para yun yung kilalanin niya. SOC cal 0. Ayan, paki-check nga mga bossing kung ano man yung mali rito sa aking settings. Meron pa ba? Wala na. So ngayon gagawin ko mga boss, charge ko muna siya ulit. Eto, nakasaksak na yung ating charger. Kung mapapansin nyo nga pala yung charging port nitong aking e-bike, dating nandito yan. So dahil nga nagpalit tayo ng battery box at tatamaan, so pinatanggal ko, nilipat ko rito. Ayan, wait lang, turn on natin. Wait. And naka 0% dahil naka off pa yung aking breaker. Ayan, nag-on na. Check natin kung ilang percent siya. Base dito sa charger, 99%. Paano ba ako magcha-charge nito? Full charge siya eh.